Ang salitang kapital ay galing sa salitang Latin na capitalis, na ibig sabihin ay of the head. Pag sinalin sa lugar ito ay nagiging head of the state. Ang isang kapital ng isang bansa ay ang pinaka-protektadong lugar dahil andito mismo ang opisina ng Pangulo ng bansa at iba pang sangay ng gobyerno. Paano na lang kung mapalitan ang kapital ng Pilipinas? Ano-ano ang mga lugar na pwedeng ipalit ito? Yan ang ating pag-uusapan ngayon, mga parekoy at marekoy. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago pa lamang sa aking channel, ay dapat i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para ma-update ka kaagad sa susunod kong mga video. Huwag mo na rin sanang kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Marami sa atin ang gustong makapunta at manirahan o dili na may magtrabaho sa capital city na Maynila. Bukod sa marami ang bakanteng trabaho, ay malaki rin ang sahod sa Manila kumpara sa probinsya. Marami mga taga-probinsya ang nais makipagsapalaran sa Maynila. Hindi lang yan, andito din sa Maynila ang mga kilalang naggagandang pasyalan, mga naglalakihang mga buildings at mga shopping centers. Ngunit sa ngayon, hindi lang ang Maynila na ang may magandang ekonomiya at dinaig pa ng iba't ibang syudad or city base sa assets nito. Kung magkakaroon ng panukala ang Kongreso o dili naman ang Senado na mapalitan ang kapital ng Pilipinas, narito ang mga city or mga syudad na maaring pumalit base sa kanilang mga assets or income kada taon. Ang Cebu ay minsan nang naging kapital ng Pilipinas at meron po tayong vlog dito. Bukod sa pagiging Queen City of the South, sadyang napakaraming turista ang pumupunta rito kada taon. Noong 2018, ang Cebu ay meron assets na 35.659 billion pesos. Kaya nitong magpatayo ng mga projects tulad ng Cebu-Cordova Link Expressway. Kaya pwede itong maging kapital ng bansang Pilipinas. Next in the line is Davao City. Yeah! Ang Davao City ay may asset na 16.259 billion pesos at tinaguriang one of the safest city of the Philippines. At alam naman natin na dito galing si President Rodrigo Duterte. Ang Taguig City ay may assets na 24.536 billion pesos. Dito galing si Alan Peter Cayetano na siyang House Speaker ngayon sa Kongreso. Dito maraming mga establishmentong magagarbo at mayayaman tulad na lang ng Bonifacio Global City. Ang Quezon City ay isa sa mga
pinaka-progresibong city sa ating bansa. Malaki ang assets nito at aabot ito sa 81.285 billion pesos kada taon. Ang Quezon City ang pinakamalawak na city sa ating bansa. Kaya naman, hawak nito ang may pinakamaraming populasyon. Ang Quezon City ay pinamumunuan ng mga Belmonte. Andito din nakatayo ang mga iba't ibang sangay ng gobyerno tulad na lang ng Batasang Pambansa or House of Representative or Kongreso. Ang Makati ang nangungunang syudad sa ating bansa. Pagdating sa assets nito, meron itong 280.833 billion pesos na kita noong 2018. Ang Makati ay pinamumunuan ng mga Binay at dito galing si dating Vice President Jejomar Binay. Dito mo makikita ang mga naglalakihang buildings, mga tower, at ang bagong Senate building. Kung sa US ay may New York na tinaguriang City Never Sleeps, sa Pilipinas naman, ang Makati is the new city that never sleeps too. Kahit gabi ay marami pa ring mga establishmentong open at may nagtatrabaho tulad na lamang ng mga BPO companies. Marami pang mga syudad ang pwedeng maging kapital ng ating bansa. Paalala lang mga parekoy at marekoy, ang paggawa ng video na ito ay isang kuro-kuro lamang at dala ng aking makulit na pag-iisip. Kung ano man ang iyong reaksyon ay ikomento mo na lang sa baba ng video na ito. Maraming salamat po.